Araw-araw na tayo naliligo. Tamay! Hindi ko kaya itong katawan ko! Malamig! Nilaga na yan, oh. Tumahimik Oo. ka. Ako na ngayon ang tumahimik. Pupunta tayo sa ano, ha? Pupunta tayo sa pagamutan, ha? Pero dadaanan natin yung kuya mo. Anong pagkakaiba niya ngayon, sir? Malaki rin pinagbago niya. Malaking pinagbago. Ha? Ikaw naman kumanta, dali. Ang siyang marunong Dad Francia. Kailang kampay. Room. Buhatin nyo muna, buksan sa likod. Sandali lang, mamaya ibigay ko sa'yo. Mamaya, kukunin, dun ka na magkakape. Sa sasakyan na, sandali lang. Sandali lang, bitaw. O, buhatin nyo na doon. Sa sasakyan. Buksan mo kaya, Rizky. Yung upuan na lang, buhatin nyo, Jong. Ayan. Upuan, buhatin nyo. Yan. O, lipat doon. Saka natin ibigay yung kape niya. Wow! Dun ka na magkakape. Mapangasar na to ngayon eh. O, lipat ka doon. Ibaba nyo. O, lipat ka doon. Kuya Oliver, lipat. Makagapang na yan. Lipat ka doon. Hayaan nyo siya. Yun. Puna na. O, yung isa doon sa loob. Puna. Kuya, Tamang ko na dito sa Ha? Pasok ka na doon sa kabila. Pasok ka na sa kabila. Bagal ni Kuya. Kuya, bilis mo. Dito ka. Dito ka. Dali. Dun ka daw. Dun ka. Dito. Para ano. Yan, dating gawi. Yan. Okay. O, yung kape mo, huwag mo matatapon, ah. Okay. Kanino itong kape, hindi maubos. Wala na yan. Tara na. Bantayan. Excuse me. Bantayan mo dyan, kuya, ah. Mga paglikot-likotin, ah. Ano pangalan niya talaga? Florentino, sir. Ha? Florentino. Sa bahay, ano pangalan niya? David. David. Bakit nang kay Oliver? Yun naman ano ng pangalan niya. Nabanggit niya. Nabanggit niya. Ah, pero ang totoong pangalan niya, Florentino, sir. Florentino, Partido, sir. ha? Partido. Partido. Ilang taon na siya talaga? Por mga, this is 41, sir. 40 ko na dati kapats na ka. Yung mga kapats na O, so nasa 41 na siya. Kaklase na din nun ni 40 ko. Kuna na, kakakati ko na na itagi. Ay, Jack na maawatan. Sabi nila 40 yung mga kaklase na nun, sir. Oo. Di malang mga 41 na talaga ito. Ah. Anong trabaho niya sa Maynila noon? Ano lang, sir, nagbukas ng tinggan Ah. na litsunan. Naglilitsyon sila Sa restaurant kasi yun. sa restaurant. Pinasukan ko nun. Chef pala siya, no? Magaling palang chef si Kuya Oliver. Ay, siya, sir. Oh, Ay, hindi, karwas. Kala ko ako. akala ko naghugas ng plato. Ako, sir. Ay, ikaw. Ako nagtrabaho ng dishwasher ng gumawa. Ikaw Kuya, matagal ka rin sa Maynila. Isang taon lang, sir. Isang taon. Hindi ko na anong trabaho gano'n. Okay. Kuya, masaya ka ba na madadala na siya sa ospital, paggamutan? Ipapagamot natin, sir, kapag... Kaya nga po, masaya ka ba na madadala na siya sa paggamutan? Masaya, sir. Pinaman natin ng papagamot. Kuya Oliver! Okay ka lang? Oh, daw. Okay ka lang ba? Naubos niya na yung kape niya? Mayroon pang kundi, sir. May konti pa.
Pero napapansin mo kuya, yung pagbabago ni Kuya Oliver. Meron, Makulit na siya ngayon. Oo, sir. Pagbiruan na. Nung nandoon siya sa inyo, sa kulungan niya, ang hina, di ba? Oo, sir, mainit. Tawa ng tawa. Ganun lang ang trabaho. Ganun lang din. Oo. Sigaw ng sigaw. Pero yung galaw niya, kilos niya, mahina na. No? Nung nandoon, hindi na halos gumagalaw. Oras nakaupo. Kasi sir, Oo. yun lang. Ganyan lang talaga, hindi na tumatayo. Pero nung bago nyo siya ikulong, nakakalakad talaga yan. Oo, sir. Malakas pa naman nun, sir. Totoo ba talaga yung kuya? Almost 15 years talaga nakakulong siya doon? Talagang hindi lang siguro, sir. Hindi lang 15 years. Baka din pa sa twin. Siguro ito. Baka 20 pa na nakakulong. Oo. Sabi kasi nung iba, Hindi lang kasi matandaan. hindi mo na matandaan. So ibig sabihin, lagpas 15 years talagang nakakulong doon. Kaya pala nalumpo na siya, no? Kasi nakaupo lang na nakaupo. Humina na, wala na exercise yung tuhod niya. Wala na, sir. Pero napansin mo ngayon, malikot na na, pagbiruan na. Oo, sir. Maraming na rin naka-recover na. O, di ba? Pero kung hindi pa namin siguro napuntahan yan doon, baka mamamatay na siya eh. Pahina na siya ng pahina eh. Kasi kulang siya sa kain, di ba? Oo, sir. Hindi na siya. Oo, hindi. Siguro, kuya, baka nabibigyan ng pagkain, baka isang beses la isang araw or baka 3 times a week, ganun. Ganun talaga, sir. Kung may pinupunta na ako. Narinig. So hindi na mapapakain. May mga araw na hindi na mabigyan ng pagkain. Meron na rin, sir. Oo. Pagka may pinuntan ako. Oo. Naghahanap buhay din naman ako. Naghahanap buhay. Yes, kuya, naintindihan naman ikaw na alam ko mahirap ang buhay. Kaya salamat na lang at nakita namin at naibigay sa amin siya ni Ballpoint Man. Pero nakakaawa, no? Parang mapapadalhan nyo lang ng pagkain pag maalala, pag may sobra, ganon. Ganun talaga, sir, naman ng sitwasyon Ganon nangyayari. nangyayari. Kaya pala nangihina talaga siya, no? Okay lang yan, kuya. Ipag-pray lang natin na makarecover siya at gumaling siya, no? Sana, sir, para gumaling. Opo. Basta gaya ng sinabi ko sa inyo, kuya, support lang ninyo ang kailangan ng Team Daddy Frankie. Suportahan nyo lang kami. At magtiwala lang tayo kay God. Ipag-pray lang natin. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi natin alam ang kinabukasan or future ng tao. Sabi nga nila minsan, life begin at age 40. Yung iba nga kung kailan naging 60, saka naging maganda yung career nila eh. Di ba? Hindi naman ganun talaga, sir, kung nagsisikap. Opo. Kaya sige lang, laban lang, no? May bata pa si Kuya Oliver eh. Ano siya, bunso? Bunsong lalaki lang, sir. Pero, Bunsong lalaki. oo. Ilan ang babae po? Dalawa, sir, yung kapatid namin babae, pero pati na yung isa. Patay na isa. So, ilan kayo talaga magkakapatid? 6, sir. 6. 4 na lalaki, 2 lalaki. Ay, 4 na lalaki, 2 babae. 4 na lalaki. So, panganay, sino po? Yung kuya ko, sir. Ano pangalan? John, sir. John, Si Kuya Jun. Tapos yung pangalawa, Ako na, sir. ikaw. JJ. Tapos pangatlo, Yung kapatid ko, Orlando naman yan, sir. Yung Orlando. Hmm. Pangapat, Siya, sir. pangapat si Kuya Oliver. Ay, hindi, babae pala. Yung, Babae. Yung, kala ko lalaki lang dinatang nyo. Oo. Lalaki, babae pala, Evelyn. Yung, Evelyn. Pero Tapos, patay na rin yun. patay na si Evelyn. Tapos siya na, sir. Tapos siya panlima. Hmm. Tapos pang-anim, Yung Francisca, sir. Yung- Francisca. Kumusta naman buhay-buhay ng mga kapatid mo, kuya? Ay, mahirap naman, sir. Wala naman kaming kaya. Walang Walang may kaya sa amin na magkakapit. walang may kaya. Pero napanood ng mga kapatid mo si Kuya Oliver, anong sabi nila? Tutulungan daw nila. Ano po? Tutulungan daw ayun nila. Sabi naman nila. Tutulungan nila si Kuya Oliver. Nakita nila na kinuha ng Team Daddy Frankie si Kuya Oliver, napanood nila. Nakita na siguro, sir. May cellphone naman na yata Oo, sila. anong sabi nila sa inyo? Yun, sir. Sinabi nila. Pag ikaw nang bahala sa kapatid natin, sabi naman nila sa akin. Sinabi nila sa'yo. Oo, sir. Mabuti, kuya, kahit ganyan, binibigyan mo pa rin ng pansin yung kapatid mo. Oo, sir. Para may ginagabayan ko naman
siya. Pero yun lang, may kaya kong kung lang. Yun lang ang kaya mo. Naintindihan ko yun, kuya. Huwag kang mag-alala. Naintindihan po namin. Naawa lang talaga kami kay Kuya Oliver. Siyempre, lalong-lalo na't sinabi mong hindi lang pala 15 years siya nakakulong. Tapos sa hirap ng buhay, minsan hindi na mapapakain sa isang araw, hindi mabigyan, kinabukasan pa. Kita ko nga yung iniinom niyang tubig doon, yung galing sa timba. Tapos siyempre, kaya nga dinamihan na lang tubig, no? Para kahit hindi mapuntahan ng 2 araw, May iniinumin na siya. may iinumin pa rin. Sa bagay, ang tao tayo, kahit 5 araw kung may tubig, mabubuhay. Oo, sarap. Oo. May tubig ang kailangan. Kaya inom lang ng tubig doon. No? Pero alam mo tayo, nung kinuha namin siya doon, 3 araw nagtatai siya lagi. Siguro kasi puro nakakain niya na yung bakterya, dumi ano? Oo, sarap baka sinusubo na talagang dumi na. Kung ano-ano na yung sinusubo niya, nadudukot niya eh. Kahit dumi na, nahihigaan niya yung dumi niya. Oo, sarap. Pag hindi nalinisan sa bahay niya, talagang ganun. Hinihigaan niya yung dumi niya. Oo, di ba? Talagang hirap na hirap kami tayo nung first 3 days niya. Talagang walang tigil yung tae niya ng basa. Buti nga ngayon medyo nagiging okay. At ngayon kailangan doktor na rin talaga ang magbibigay ng gamot para tuloy. Kita mo ilang araw pa lang sa amin, ang laki na ng pagbabago. Oo, malaki na rin, sir. Sige tayo, basta mag-pray lang tayo, no? Oo, sir. Okay. Pero mamaya mag-usap pa rin tayo after. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, malapit na po tayo sa bahay pagamutan. At gaya ng dati mga kababayan, bawal na bawal po ang kumuha ng camera sa loob. Kaya hanggang dito lang kami sa loob ng sasakyan. Muli po ako'y maglalambing sa inyong lahat mga kababayan na samahan nyo kami na ipag-pray si Kuya Oliver para mapagtagumpayan niya yung kanyang pinaglalaban, yung kanyang laban. At mga kababayan, sakaling nanonood ka pa at sakali man po na isa ka nakasubaybay sa kwento ng buhay ni Kuya Oliver dito sa Team Daddy Frankie, maglalambing po ako na pakishare po ang video ito. At yon, sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede po kayo mag-subscribe para lagi namin kayong ma-update pa sa mga upload na sa mga videos na i-upload namin. At mga kababayan, wag po kayong mag-alala. Hanggat kaya ng Team Daddy Frankie, lalong-lalo na po ako, ay tututukan ko po si Oliver hanggang sa kanyang paggaling. Kasama ng kanyang pamilya, kasama ni Kuya JJ. At malaking pasalamat ako kahit papano ay may nakuha tayong isang kapatid na gumagabay, tumutulong sa atin. Dahil hindi natin magagawang ipagamot yan kung wala kayo, no? Kaya maraming salamat po. Pero abangan nyo pa rin mga kababayan yung interview ko sa kapatid ni Kuya Oliver kasi mag-uusap kaming dalawa kung paano nga ba at saan at kung kailan at kung ilang taon nga ba talaga siya nakulong doon sa kanyang barracks nung nakuha natin siya. Gaano nga ba kahirap yung pinagdaanan ni Kuya Oliver na sinasabi nilang mas mabuti pa ang Bartolina sa kulungan kasi 1 buwan lang, 7 days lang. Pero kay Kuya Oliver talagang wala nang linis-linisan. Ayon pa kay Kuya JJ, naglagay na lang sila ng isang balding tubig dun sa harap ng pintuan na madukot-dukot niya para may mainom daw siya. Kasi madalas talaga hindi araw-araw nabibigyan ng pagkain. Ayon kay Kuya, basta't may tubig daw, hindi basta-basta mamamatay. No? Kaya kakausapin natin si Kuya, abangan nyo po yung interview ko sa kanya. Maraming salamat mga kababayan. Thank you po. Ayan mga kababayan, totally andito na po kami sa harapan. KJ, saan si KJ? Wala yata radyo nila. KJ? Lipat na lang si KJ dito. Sige. Sige. So ayan mga kababayan, nandito na po tayo.
Isang sasakyan lang papapasukin natin. Tulog na, sir? Ha? Nakatulog na yata kanina. Hindi namin ikaw iwanan. Lumabas kami, bumili lang ng pagkain. Ba't natatakot ka ba? Hindi, nervous eh. Nininervyos ka. Alam mo tayo, hindi ka namin iiwanan. Cargo de konsensya namin yun pag iniwan namin. Na hindi ganun ang Team Daddy Frankie. Never kami nang iwan. Ha? Kami lang ang iniiwan lagi. Pero yung kami ang mangiiwan, malabo nangyari, hindi pa nangyari yun. Pero madalas kami ang iniiwan. Ayan, kain ka muna. Pakainin mo si tatay. Yung drinks niya, nandoon. Inom ka muna ng drinks tayo. Yan, kain mo yun. Ninenervyos si tatay. Jesus. Si tatay. Inom ka muna. Nagkamana tayo. Inom ka muna. Hinga malalim. Ilan taon ka ba na tay? 50 na sila. Oh, 50? Ayun mga kababayan, mga kabarangay. Oh. Problema kami. Kasi alas 9 na po ng gabi. Hindi pa na-admit itong kapatid ni tatay, si Oliver. Alas 9, di pa kami nagdi-dinner kaya napilitan kami bumili ng pagkain sa labas. Pagbalik namin, ninenervyos naman si tatay. Kala niya iniwan na namin, nagpaalam naman kami. Di ba tayo nagpaalam ako na bibili ng pagkain lang? Oo, sir, nagtalim mo nun kaya. Oo. Sige na, kainin mo na pa, hindi ka nervyusin. Pasensyaan mo na yung manok. Pero ang problema ko mga kababayan, si tatay mukhang isa rin siyang i-admit namin kasi ninenervyos. Gusto mo tayo, ikaw rin i-admit namin dito? Hindi, sir. Ano naman? Ha? Hindi naman, sir. Oo, Ayaw ko naman. ayaw mo. Kaya nga huwag kang nervyusin para isa lang ang pasyente natin. Mukhang magiging dalawa ang problema natin ito mga kababayan. Namumutla si tatay ay. Ha? Ito, may tissue dito tayo. Oh, sige, pasensya ka na. Boy Scout tayo ngayon, ha? Buksan mo yung ilaw dyan. May ilaw pa ba dyan? Buksan mo yung ilaw dyan. Ito, oh, yan, oh. Oh, ingat ka, ha? Baka matapon-tapon tayo. Wala yatang Oo nga eh. Kamay ko na. Naiwan ko yung drinks ni Oliver. Kasi habang nandito ka, pinapakain din si Oliver doon. Pinapakain ni Kuya Rizky. O yon mga kababayan, no? Ito po yung update ko sa inyo. Umalis kami sa Pangasinan alas 7 na umaga. Ngayon alas 9 na po ng gabi. At hinihintay pa rin na makapasok si Kuya Oliver. Hintayin natin kung anong desisyon ng mga doktor. Kasalukuyan pa rin kaming naka-standby dito. At si Kuya Oliver nakapila. Ang bantay ngayon doon is si Kuya Rizky. Pinapakain din si Kuya Oliver ngayon. At si tatay andito rin sa sasakyan, kumakain din. Mamaya lang ikot ulit, si tatay naman ang bantay doon, no? So, yun lang mga kababayan. Pinasilip ko lang po yung status sitwasyon namin dito. Kasama ang Team Daddy Frankie. Sila Boss JB nauna muna dito sa bahay sa Makati. Kasi hindi pwedeng andito kami lahat. So kung possible na kung ano mangyari bukas na umaga, sila naman ang magbantay dito, kami naman ang uuwi para mapagpahinga din, no? At ipag-pray nyo mga kababayan na sana ma-admit para sa mabilisan paggaling ni Kuya Oliver. At sigurado ako paglabas niya, konting haplos na lang, makaka-recover na ang ating kapatid. Ganyan po talaga mga kababayan. May mga pagsubok, paghihirap na pagdadaanan. Hindi na po pwedeng lahat madali. May mga mahirap na sitwasyon, pero hindi naman oras-oras o araw-araw ganun kahirap, no? Basta laban lang po tayo, no? Kain ka lang dyan, ha? Oh, masarap. Nagutuman kami mga kababayan. Bali yung lunch namin, tinapay tsaka kape lang kasi nahabol din namin ng oras dito. May tissue dito tayo. Asan yung tissue? Dala pa.
Meron dyan? Opo. O, para hindi magkakalat-kalat dyan, ha? Kain ka ng chicken tayo, kain ka chicken. Mamaya na yun, sir. Ha? Isahod mo dyan, sige lang, isahod mo sa plato. Yung plato yung... Spaghetti lang kinain mo? Ha? Ayaw mo kumain ng kanin? Mama, sir. May kanin dyan. Pagkain mo yan, pag nagutom ka, ha? Balikan mo dyan. Oh. Nandun siya sa likod si Oliver Bandaro. Opo. So, walang problema. Wala naman Okay po. naman. Okay naman. So, Tay, anong masasabi mo sa ginagawa ng Team Daddy Frankie ngayong gabi? Maganda, sir. Maganda. Anong masasabi mo dun sa kapatid mo na ilang taon na nandun sa kulungan niya? Madilim, gabi, maputik, mabaho. Pero ngayon nandito na siya. Salamat naman, sir, at naipapunta natin dito. Papagkamot. So, hindi natin alam tayo kung anong oras araw tayo makakabalik doon, no? Baka bukas pa ng hapon siguro, tignan natin. Ba't hindi tayo makakauwi yan, sir? Kung ako ang tatanungin mo, sir, gusto kong makauwi, syempre. Pero hintayin natin ang desisyon ng mga doktor. Kaya hindi ko masasagot yan. Bakit po tay? Yung mga alaga ko, sir. Hayaan mo lang muna yung mga alaga mo tay. Isang gabi lang na hindi mo makita, focus mo muna dito sa kapatid mo Okay, sir. Ha? Alang kay yung kapatid ko, sir. Ha? Alang-alang sa kanya, sige na lang, wise na lang. Opo, yun ang tama tay, ha? Alang-alang kay Oliver. Huwag mo munang intindihin yung mga manok. Ilang manok ba yung nandun tay? Kalabaw Kalabaw. sa baka. Ilan kalabaw mo tay? Isa lang naman, sir. Ay, yung baka. Dalawa. 2 baka. May kapatid ka naman siguro doon, anak. Sila. Hindi ko naman pinahabilin, sir. Sa kanya kanana. Pero alam nila na sumama ka sa amin. Oo. Oo, Alam naman matik nila na yun sa- sa kanila. Na? Matik na yun. Kasi, ay, huwag mo ilaglag. Ay, bitawan dyan tayo, baka matapon yan. Hawakan mo lang. Busin mo na, busin mo na. Doon po, sa gilid. Puro Opo, siya. meron po. Doon sa pinakagindi po. Ha? Karga mo Yan. sa may bulsa yan. Yan. Para hindi matapon tayo. Naku, mamamaho tayo. Yan. Alam naman ang asawa mo tayo. Wala na akong asawa, sir. Patay na. Ay, wala ka rin asawa. Biyodo na ako, sir. Ilan ang anak mo? 3, sir. So, yung mga anak mong 3 ang kasama mo sa bahay. Yung isa lang, sir, na babae yung kasama ko. Isa na lang kasama mo. Oo, sir. Okay. Ganun pala sitwasyon ng buhay nyo. Tagal ka ng biyudo? Kung, sir, 4 na taon na, sir. 4 na taon na. Buti hindi ka na nag-asawa. Ay, hindi pa, sir. Ipopokus ko muna yung anak ko kasi Ilan taon ba yung anak mo? 18 na, sir. 18 na. Tama yun. Focus tayo sa pamilya at anak natin. Pagka-aralin ko sana, sir, kung kaya ko eh. Oh. Kung kaya eh. Pag hindi ko kaya, hihinto naman siguro. Ito na. Kaya yan tayo. Gawan mo ng paraan. Makapag-aral yung mga bata. Sana, sir. Parang siya na lang pag-asa. Opo. Tama yun. Tanong ko lang tayo, wag mo sanang mamasamain tayo. Ikaw ba, hanggang saan ang natapos mo po? Ay, grade 6 lang, sir. Grade 6 ka lang. Oo, sir. Ano bang hanap buhay ng mga magulang mo tayo? Noon, magulang ninyo ni Kuya Oliver. Farmers din, sir. Ha? Nagsasaka din sila. May kunting lupa na sinasaka nila pero hindi nila sarili, nakikisaka lang. Mahirap din. Mahirap din talaga, sir. Sige tay. Pahinga muna, okay muna.
Welcome to my house, guys. Ilang floor ba nun eh? Ha? Hanggang 4 lang to. Square time, please. Wow, ang ganda oh. Hindi ko pa lang oh. Hi guys, pagod na po kami kaya. 64? Kaya dito ko muna patulogin tong aking mga staff. Ating team. Kasi, ayan, 12:30 na mga kababayan. Kailangan makapagpahinga sila kasi bukas ng alas 8 na umaga may lakad, may appointment na naman ang Team Daddy Frankie. Mga kababayan, mga barangay, kung naninibago kayo sa lugar, nandito po ang Team Daddy Frankie sa Makati ngayon. Overnight kami, magdamagan, no? Konting pahinga lang. Kaya salamat sa inyong lahat mga kababayan sa walang sawang pagsuporta. Reason kung bakit nandito ang Team Daddy Frankie sa Makati, kung bakit inabot kami ng ganitong oras dahil po sa pagpapagamot natin kay Kuya Oliver. At thanks to God kasi na-admit na siya, nasa ospital na siya. And then yun nga po, babalikan namin siya bukas ng umaga para isettle yung mga ibang billing, yung mga gamot. And then babalik tayo sa Pangasinan. No? Okay. Pinapalinis ko lang yung room nila mga kababayan. Diba? Kahit na puyat. Yan mga kababayan. 12:30 in the morning. 12:35. Pero matibay pa. Sam, okay ka lang? Ba't lumiliit na yung mata mo? Kasi mga kababayan, kung bakit tahimik na itong mga kasama natin. Biruin nyo, umalis kami sa Pangasinan. Ano oras tayo umalis 7. 7 ng umaga. Dire-diretso yan. Tapos dumating tayo dito sa ospital, anong oras? Alas 4. 4:30. 4:30. Processing, paper, lahat, test, dugo. Bago kasi i-admit, check muna lahat. Kaya natapos kami 12. Yan, hanggang sa pinakawalan kami. Yun nga lang po, may babalikan pa bukas na alas 8. Ay na, sir? Wait. Sige. JC, pagod na pagod. Titeknikal natin to eh. Sabi ko kay Kuya JC mga kababayan, alas 3 ng hapon nandito siya sa Makati. 1.5 hours kami naghintay, wala pa rin. Kinakatwiran niya yung ulan. Tapos ngayon tulugan na sa kadarating. Ano ba yan? Ang gagawin natin dito mga kababayan, nagpapasaway na to eh. Ha? Technical din natin to. Saan nagpunta eh. Oh, thank you bro. May wifi naman, di ba? Yes po sir, andyan po sa K po sir. Okay. Password po sir. Dalawa na. Sige, tayo na. Yung nandun po siya po sa last. Tatlo lang. Thank you. Thank you po. Tara boys, pasok na kayo para alam ko kung komportable na kayo dito. Pasensya na kayo. Sige. Sino doon? Yung pagod na pagod si Casey. Okay? Yung camera mo, ilapag mo na maayos baka magka-problema ha. Okay na? Si Kuya Rizky babalik na lang dito kasi magpa-parking. Pwede naman dyan na lang yung sasakyan. Maglakad na lang ako. No, it's okay. Lapit lang ng bahay ko. So ayan, good night po. Good morning sa inyong lahat mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. No, gabayan tayo ng Panginoon nawa. And guys, sleep well. Pahinga kayo, ha? Thank you, Sam? Mads. Salamat, sige. Deb. Salamat, Oh, sige po, salamat. Dads. Yun. Good morning mga kababayan. Maaga kami gumising galing sa hotel, siguro kay 7. Nakapagbihis na kami kasi maaga tumawag yung kapatid ni Kuya Oliver. Magpapasundo na. So mga kababayan, nandito tayo ngayon sa EDSA. On the way na tayo nga doon sa kung saan susunduin yung kapatid ni Kuya Oliver. Nasa EDSA na tayo. Ito yung Ayala, ito yung pa-EDSA. So mga kababayan, abangan nyo yung mga kaganapan ngayong araw na ito. Sa
magsundo sa kapatid ni Kuya Oliver. Isa. So mga kababayan, malapit na tayo dito. Dito na yung kapatid ni Kuya Oliver. Dating kasi doon, bawal na mag-video doon Kaya hanggang dito lang kami sa gate yung video. Kasi bawal na doon sa loob. Sir, good Morning! Okay ka lang? Sige, upo ka. Magkape muna tayo. Morning mga kababayan. Papa Perdi, may sakit ako, Papa Perdi. Anong sakit mo? Oh, may sakit ang likod ko, Papa Perdi. May regla akong kala ko pamili sa pills. Bostax, kausapin mo nga muna itong ano ko Alaga niya ako. Oh, alagaan ka niya. Rabbit ako. Ha? Oh, may masakit yung likod ko. Nalagag ako doon. Namalay ako doon ng ng buwang kahoy. Doon nga sa may bundok doon. May regla ako pamili ko sa pills. Wala naman bundok dyan. Building meron dyan. Hello po. Good morning. Sakit na ba? Oh, may regla ako. Nare-regla ka pa ba? Oo. Katatapos ko lang magregla. Ba't walang tulo? Hi ate. Good morning. Meron pa ako dito tulo. Magkita mo, may pula pa. Saan ka galing yan? Oh, nangalaka ng gulay. Lulutuin mo yan? Oo. Wala naman kalero ko, natangkaw na. Mamimili ako ng gamot na mag-fairly. Kagabi, pinagitan ako ng barangay. Hoy, ano nangyari sa'yo? Bakit ka gawa ng gawa? Boss, may sakit ako, boss. Hindi ko na kaya. Mahingi ako ng tulong sa inyo. Sige, diyan ka na lang. Maayos na kami. Gano'n. Masakit ba ganun? Sumera ko ngayon. Masakit naman siya din. Mga pwede. Inaabakan kita. Ilang araw na kumabalik-balik dito. Wala ka. Tingnan mga bago. Nagkasakit, nagkasugat. Pambili ko ng... Parang mo ako sa kwento. Pambili ko ng press mga pwede. Pambili ko ng gamot. Magkano yung gamot ko? Pang katawan, magkano, mahal. Salamat po. Maalis na ako, bye. Alis na agad? Mamili ko ng gamot. Sa press, inom mo ko yung una. Ingat ka! Lagi dito yan. Pag nandito ka Nasilip mo. Laging ano yan. Kapan ako sa nagpa-parking, risky. Sinasabi ko sa'yo, pagka ganong parking, buksan mo na yung pintuan para hindi ka na ganyan ng ganyan. Lagarin ng lagarin yung sasakyan, hindi kayo magbukas ng ano Hindi kahit na, puyat ako, hindi. Pag ikaw, Parking daming atras. Ang luwag-luwag to. risky talaga, akala ko professional ka na. Yun. Ha? Kuya JC yun. Ay, Kuya JC ba? Ako ang nahihirapan, ang daming atras sa bante, hindi naman buksan yung bintana. Kung binuksan nyo yung bintana, di. Naku talaga kayo. Ako yung nahihirapan Ikaw nawala na yung buhok mo kada drive. Hindi nga pa magbukas. Kape na muna tayo bago mag-almusal. Kayo, sige, sabay. Anong ulam, honey? Ah, very good. Ha? Sinigang na panis na. Okay. Inyo? Ito. Kahapon pa to. O, kahapon. Dinala ko pa talaga. Nagpasandok ako bago matulog. Dinala ko pa yung buso. Humingi ako ng tasbak. Nagpasandok ako bago matulog. Hindi na ako kumain. Hindi na painit. Sayang. Di ka nagtanong Dapat ikaw nag-uusisa bago umalis. Paano? Kailan mo kukunin yung kapatid mo? Tatawagan kay Suro, sir. Ha? Tatawagan na lang siguro. Siguro. Mga kapatid, pray lang muna tayo, no? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa blessing na pinagkaloob mo na naman sa amin sa araw na ito. Lord, i-bless mo po ang pagkain na ito na sana'y magbigay ng kalakasan sa aming pangangatawan. Panginoon, sa araw na ito, ibigyan mo kami ng magandang
biyaya at ilayo sa anumang kapahamakan at anuman disgrasya. Bless mo rin po yung mga taong nakakapanood ng video namin. Sana magkaroon din sila ng biyaya at magkaroon din sila ng pagkain sa hapagkainan sa araw na ito. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Kain na! Kain ka marami tayo ha. Hindi mo alam kung kailan pa tayo ulit kakain. Kaya pag may pagkain, sige kain. Tay? Ano na? Ay, no. Saan ang bahay mo tayo? Ito po? So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no, after po ng halos isang araw at magdamag na aming pagpupuyat ay natapos na rin sa wakas sa awa ng Diyos ay na-admit na po si Kuya Oliver. Sa tulong po ng Panginoon, naging maayos ang lahat at sa tulong din ni Kuya, tulong din ni Tatay na kapatid at kuya ni Kuya Oliver. Kaya tayo maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, no? Kung hindi rin dahil sa'yo, hindi siguro namin na pa-admit ang iyong kapatid. No? So anong naramdaman mo ngayon na after 16 years ay nakakakita tayo ng pag-asa na manumbalik ang katinoan or tamang pag-iisip ng iyong kapatid? Salamat naman sir sa tinulungan nyo kami. May paggamot yung kapatid namin na si Oliver. Mga kababayan, mga kabarangay, ipagpaumanhin nyo po, si Tatay ay hirap po magsalita ng Tagalog ayon sa kanya. So maraming salamat po.
Bye.